Good afternoon guys, magandang hapon at gabi o umaga man sa ating lahat mga karambo at saan ka mang lupalop ng mundo, magandang umaga, gabi at hapon sa atin lahat mga karambo. Ito pala yung channel ko, Pinoy Rambo. Nasa inyo yan kung i-subscribe nyo, i-like nyo. Ayun, mas maganda yon. Mayroon pala akong suggestion, opinion, comment. Wala naman, ipapanaurin lang natin. Mayroon akong opinion, pero di ko nilagay sa comment section dito. Comment ko, opinion ko ay dito, i-live na lang natin i-live na lang natin ba, malay mo ganito lang. Ito si Tatay Digong ba, wala tayong papanigan ito walang kinikilingan, serbisyo totoo ay kung saan tayo ngayon, nandito tayo ngayon ito si Tatay Digong kasi inuhuli yung dinadala sa Netherlands. Tingnan natin kung saan siya dadalhin, kasi kung ano ba yung Netherlands na yung dadalhin niya, magandang lugar man siguro yun, o di kaya parang yung penal colony ba dito sa atin sa Pilipinas, parang anong tawag din, bureau, bukor. Sa bukor ba, kunting lupa yan, mga magandang kulungan naman yan, ang lalakwak. Ako nga maganda nga dyan itira, may gwardiya na, may pagkain, libre pagkain pa, lawak pa ng bakuran, ganda pa ng bahay. Kilo ay ito yung pinapalabas kasi ni PMC, idol ko kasi ito. I-subscribe na to si PMC. Ganda ng mga palabas ni PMC. Idol ko to paborito ko to. Lahat wala akong pinapaltos sa mga upload niya. Lahat pinapanood ko, segundo pa lang pagbitaw niyang pag-upload talaga ng video niya, at least pinipindot ko na agad. Wala pa kaming 100 piraso. Ganun ko ka-idol to si PMC. Korte si PMC wala naman akong dito wala akong babaguhin. Opinion lang ako kung ano. Itong palabas kasi niya, panoorin natin huwag niyo kalimutan i-subscribe si PMC Ganda ng mga upload niya rito. PMC, wag mo akong awayin ito gusto ko talaga to gusto ko subaybayan ko yung yung video. Ang tanong, totoo ba? Ito, panoorin natin Pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas. Isang malaking balitang lumabas kamakailan lang na ikinalungkot ng maraming taga-suporta ni FPRRD. Pero ikinagalak ng mga loyalista at ng iba pang grupo. Sa International Airport sinalubong ng PNP at Interpol ang dating presidente upang ito ay arestuhin. Malaking kaguluhan ang umusbong sa harap ng Villamor Air Base. Ilang oras lang ang nakalipas ay lumipad na agad papuntang bansang Netherlands kasama ng ilang miyembro ng kinauukulan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang darat na ni FPRRD sa The Hague ay hindi mo mawari at hindi mo rin akalain. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? International Criminal Court, ito yung ICC.
Dahig. Syudad yan, di ba? Dahig. Hindi lahat ay nakakaalam kung ano ang dahig ng bansang Netherlands. Ang dahig ay ang pangatlong pinakamalaking syudad sa bansa. Ito ay nasa kaliwa ng Germany at nasa itaas ng bansang Belgium. Naging kilala ang dahig dahil sa ito ang pinakasentro ng politika sa buong Netherlands. Nandyan ang kanilang Supreme Court at ang Council of State ng bansa. Madalas din dyan nagaganap ang mga peace conference, iba't ibang UNESCO International Nandiyan Conference, pala. pulong ng mga doktor, Mga karambo yung mga architecture and arts meetings, matitindi films and tao. studies conference, mga sports and business, Nandiyan. at kung ano-ano pa. At ang International Criminal Court ay nandyan sa bandang itaas ng dahig. Paglapag ng eroplano ni dating Pangulong Duterte, mapapasailalim sila sa proseso ng handover. Ito yung pagpasa ng inaresto mula sa kustodiya ng Interpol at ipapasa sa kamay ng mga otoridad sa Netherlands. Pero hindi ito basta-basta mga kapulisan doon. Ito ay assigned authority mismo ng International Criminal Siguro Court kung pulis at ka, may guys, kautusan na humawak sa bago kayo pagdating isalang ng yan sa dating mga Pangulo. Interpol na yan, May ilang proseso para gawin ang katakot-takot handover na o schooling pagpasa ang ng kustodiya. danasin mo yan. Kasama ang identification ng subject Para upang masiguro matanggap kung ka sa sino ang Interpol. inaresto at mga pinanghahawakang dokumento ng Interpol para masiguro na ang subject Hindi dito ay ang matanggap ng nakapangalan sa red notice. Pulis-pulis. Madali lang ang handover pero depende sa mga papeles na kailangan. Pagkatapos ng pagpasa ng kustodiya sa lokal na otoridad, depende sa kondisyon ng kalusugan ni FPRRD at kung gaano ka-urgent ang kaso. Dadalhin sila sa isang local court sa bansa, pero hindi rin basta-basta korte lang. Ito ay designated ng mismong ICC na isang competent jurisdiction. Ito ang formal na magka-clarify sa mga legal processes mula sa pag-aresto hanggang pag-landing nito. Dito aalamin ang buong kalagayan ng inaresto. Kung may karamdaman, magtatalaga ito ng medical staff upang suriin kung gaano kagrabe ang sakit. Mag-a-assign din ng korte para matignan ang diabetes at panglunas ng dating Pangulo. Kung kakailanganin ng specialist para sa high blood pressure o cardiovascular Hindi o ka anumang basta pala nakahahawang sakit, ay pagbibigyan ng korte bago iharap sa ICC. Imbestigahan ka. Kumbaga, Bukod sa mga kalusugan may ng kaso katawan, na iniimbestigahan i-assess nila, din ang mental state ni FPRRD kung nirerespeto nakararamdam pa rin ito ng nila. stress dahil sa naganap sa Kumbaga, mahal airport pa rin nila. o Ayaw nila na anxiety may mangyari dahil sa kanyang pagdating ng edad hearing. Kaya o gusto depression nila kung may sakit na ka, maaaring pagalingin ka. makahadlang sa proseso ng paglilitis. Aalamin kung ang issue ay di bunga ba? ng pag-aresto o isang chronic illness. Kinakailangan mapatunayan na fit ang katawan at pag-iisip Wala ka sa bago fit, ito papuntahin tapos sa ICC. lahat. Kadalasan ay magsusumite ang mga Mental block ka designated dyan, tapos medical staff o mental siguro pa mga yung specialist sagot mo. kung merong problema o wala para patunayan kung pwede o hindi nito kayang harapin ang kaso. Kung merong malubhang issue sa kalusugan, physical man o mental o kahit emotional, ay pwede itong maging dahilan ng pagtagal ng hearing. Tama. O maaari ding maging dahilan sa pagsara ng Kasi kaso. mahal nila. Porket di pwedeng porket kriminal ka sa tingin ng mga tao nila, sila hindi nire-respeto nila. O, di ba? Guys, hanggang saan ba to?